Nagtago muna sina Inuyasha sa isang kuweba at nilagyan ni Miruko ng barrier. Ngunit saglit lamang silang natunton ni Kana. Walang maisip na paraan sina Inuyasha para labanan sina Kana at ang naiisip na lamang nila ay kaharapin ang problema at labanan ang Tetsaiga para mabawi nila ito. Ginamit ng Mirror Demon ang Red Tetsaiga para masira ang barrier ni Miruko. Inatake ni Sango at Kagome ang Mirror Demon. Walang saysay ang atake ng dalawa sa demon ngunit kay Kana ay meron. Ginamit ng demon ang Adamant Barrage at prinotektahan ni Inuyasha ang mga kasama niya. Biglang naging tunay na demon ang mukha ni Inuyasha ngunit nasa tamang isip pa ito. Nararamdaman ni Inuyasha na gusto ng Tetsaiga na tulungan siya na lumaban dahil kinukuha nito ang demonic power niya. Na-pushback ni Inuyasha ang demon at nahiwa ang kaliwang balikat nito. Gumaling ito ngunit si Kana ang naaapektuhan. Ginamit ng demon ang Dragon Scale dahil balak nitong hiwain ang Demon Vortex ni Inuyasha. Walang takot na sumugod si Inuyasha at hiniwa ang kanang mata ng Mirror Demon. Gumaling ito at nakita ni Inuyasha na si Kana ang napipinsala sa atake niya. Pinapatigil ni Kagome si Kana sa pag-atake dahil mamamatay ito. Walang pakiramdam si Kana at naglagay ng anino ng mirror niya malapit kay Inuyasha at pinabagsak dahil may ilaw sa taas nito. Kahit na tumakbo si Inuyasha sa anino, hindi rin siya makatakas sa bilis nito. Umatake si Inuyasha ngunit prinotektahan ng anino ang demon kaya tumalsik lamang si Inuyasha. Umisip ang atake si Kana at gumawa ng barrier si Tetsaiga para maibalik ang atake at nabasag ang salamin sa tiyan ng Mirror Demon kaya napinsala ang tiyan ni Kana. Hindi tumigil si Kana at nagkakaroon na ng crack ang Tetsaiga. Inuutos ni Narako kay Kana na huwag siyang titigil kahit na anumang mangyari sa katawan nito at kailangan niyang madurog ang Tetsaiga. Pinatigil ni Kagome si Kana sa pag-atake sa pamamagitan ng pagpana sa ilaw. Tatargetin sana ni Inuyasha ang Mirror Tetsaiga ngunit napansin ito ni Kana at sinakripisyo ang isa niyang kamay. Sunod naman na sinakripisyo ni Kana ay ang isa pa niyang kamay. Nahiwa ni Inuyasha ng kaunti ang Mirror Tetsaiga at naabsorb ng Tetsaiga ang demonic power ng Mirror Sword at biglang sumabog. Bumalik na sa normal ang mukha ni Inuyasha at umayos na rin ang crack ng Tetsaiga nito dahil bumalik na ang demonic energy ng Tetsaiga. Walang balak si Inuyasha na patayin si Kana dahil alam niyang si Narako ang nagutos na lumaban si Kana hanggang mamatay ito. Inutos ni Narako kay Kana na lumapit kina Inuyasha dahil sisirain na ni Narako ang puso nito at isama sa pagsabog sina Inuyasha. May sinabi si Kana kay Kagome ngunit hindi niya maintindihan. Sumabog na si Kana at napunta sa mata ni Kagome ang piraso ng salamin ni Kana. Habang pinoprotektahan siya ni Inuyasha sa pagsabog, biglang nagsalita si Kana at sinabing ang ilaw ang papatay kay Narako. Pinakita ni Kana kay Kagome ang jewel ni Narako na may kapirasong liwanag. Pumunta sina Miruko at Sango sa kinaroroonan ng Bone Collecting Demon at pagka-atake ni Sango rito ay sinusubukan ng demon na kainin ang kanyang Hiraikutsu. Ginamit ni Miruko ang kanyang wind tunnel para maalis sa bunganga ng demon ang Hiraikutsu. Kaya pala kinakain ng demon ang Hiraikutsu dahil kailangan ng demon ng iba't ibang buto ng mga demons para gumaling sa sakit at gawa ang Hiraikutsu sa hinahanap ng demon. Nagpalabas ng maraming skeletons ang demon at nahuli sila habang sina Inuyasha ay nasa labas na ng bahay ng demon. Balak ng demon na kainin ang dalawa at sa tulong ng wind tunnel, nakalabas sila sa bunganga ng demon. Kahit na nakatakas, hindi na nila kayang lumaban dahil nanghihina na si Miruko sa poison na nahigop niya galing sa demon. Nakiusap si Sango sa mga ito na ibibigay niya ang Hiraikutsu sa kanila basta huwag papatayin si Miruko ngunit sabi ng demon na wala na si Sango na magagawa dahil mamamatay sila kahit nakinig si Sango sa kanila o hindi. Dahil dito, may nilagay si Sango sa Hiraikutsu at binato sa bunganga ng demon at ito ay unti-unting natutunaw. Nagalit ang anak ng demon at inatake ang dalawa buti na lamang dumating na si Inuyasha at dinurog ang mga skeletons. Nabutas ni Inuyasha ang ilan sa bubong at nasilawan ang babaeng demon at namatay. Nalungkot si Sango dahil wala na sa mabuting kalagayan ang Hiraikutsu at alam ni Miyoga kung sino ang makakatulong sa kanila para maayos ito. Ininform niya ang tungkol sa Master of Potions na isang demon sage na hasa sa mga herbs at mga lason kaya maaaring matanggal nito ang lason na nasa Hiraikutsu. Pinunta sila ni Miyoga sa isang waterfall na puno ng alak at mayroong mga lalagyan.
Kinuha ni Inuyasha ang isang lalagyan at tinapon ang alak at naruroon sa loob ng lalagyan ang Master of Potions ngunit lasing ito. Pinakita nila ang Hiraikutsu sa Demon Sage at ayaw sana nito na ayusin dahil akala niya kay Inuyasha ang Hiraikutsu ngunit nung malaman na kay Sango pala ito ay pumayag agad ngunit si Sango dapat ang lumaban. Kumuha ng dalawang lalagyan ang Demon Sage at nilagay niya sa isang lalagyan ang Hiraikutsu. Sunod na ipapagawa ng Sage ay kailangan ni Sango na mapatay ang demon sa loob ng lalagyan at ang poison na sa Hiraikutsu ay magiging isang pampagaling. Kung hindi matalo ni Sango ang demons, matutunaw ang Hiraikutsu at hindi na magagamit pa ni Sango. Pumasok na sa lalagyan si Sango at naruroon ang mga demons na bumubuo sa Hiraikutsu. Walang talab sa mga demons ang sword ni Sango at napansin niya na walang balak na umatake ang mga demons sa kanya kahit na ang mga mata ng mga ito ay puno ng galit. Nag-aalala si Miruko kay Sango ngunit sabi ng Sage na huwag niyang alalahanin ito dahil mas kailangan niyang mag-alala sa sarili niya. Alam ng Sage na ang lason sa katawan ni Miruko ay unti-unti siyang kinakain. Lumayo muna ang dalawa dahil ayaw ni Miruko na marinig ng iba ang kalagayan niya. Pinakita ni Miruko sa Sage ang kanyang kanang kamay at tanong ng Sage kung interesado ba si Miruko na uminom ng gamot dahil kahit na umayos ang Hiraikutsu at kung isasakripisyo ulit ni Sango ang Hiraikutsu alang-alang kay Miruko ay wala ding saysay ang pagpunta nila sa kanya. Nagsalita ang mga demons at tinanong kay Sango kung bakit naglagay si Sango ng lason sa kanila. Binigyan ng Sage si Miruko ng gamot ngunit sabi ng Sage na malakas din na lason ang gamot. Nalulungkot ang Hiraikutsu sa ginawa ni Sango sa kanila dahil matagal ng weapon ng mga Demon Slayers ang Hiraikutsu. Sabi ng Sage na kapag ininom ni Miruko ang gamot, mawawala ng sakit ang kanyang katawan kapag humigop siya ng lason ngunit ang sugat na matatamo nito sa lason ay hindi gagaling at maaaring mamamatay si Miruko. Lumapit si Inuyasha at nagalit dahil alam nito na ang lason sa katawan ni Miruko ay kumakalat at tanong nito kay Miruko kung ano na mangyayari kay Sango kapag nawala si Miruko. Hinahayaan lamang ni Sango na atakihin siya ng mga demons nang hindi bumabawi dahil gusto niya ulit makasama si Hiraikutsu sa tuwing labanan. Sabi naman ng Hiraikutsu na kung gayon, nangako si Sango na hindi na ulit sila pagtataksilan nito at aabandonahin si Miruko kung may mangyari man dito. Ayaw ni Sango na pangakoan sila ng ganon dahil hindi na kaya ni Sango na mabuhay kung mamamatay si Miruko. Napagdesisyonan ng Hiraikutsu na kung willing si Sango na isakripisyo ang buhay niya para kay Miruko ay kukunin na nila ang buhay ni Sango, ngayon pa lang. Kahit na anong pigil ni Inuyasha kay Miruko na huwag inumin ang gamot, desidido na si Miruko na ayaw na niyang paprotektahan siya ni Sango at kailangan niyang lumaban para mag-survive. Nagpangakoan na lamang ang dalawa na huwag sasabihin kay Kagome at Sango ang tungkol dito at huwag gagamitin ni Miruko basta-basta ang wind tunnel kung hindi naman kailangan. Ininom na ito ni Miruko at si Sango ay hinuli ng Hiraikutsu at binigyan pa ng isang pagkakataon para magbago ng isip si Sango. Pagkainom, sumakit ang katawan ni Miruko at nakita ito ni Kagome na bumagsak. Lumapit si Inuyasha para hindi malaman ni Kagome ang mga nangyayari at nagkunwari si Inuyasha na lasing lamang si Miruko kaya bumagsak. Malakas ang paninindigan ni Sango at biglang lumiwanag at naging mga buto ang Hiraikutsu. Sabi ng mga demons kay Sango na hindi nila alam ang mga nararamdaman ng tao ngunit naramdaman din nila ang paninindigan ni Miruko kaya napagdesisyonan nila na susuportahan ng Hiraikutsu ang dalawa. Nabuo na muli ang Hiraikutsu at naging okay na rin ang pakiramdam ni Miruko. Lumabas na sa lalagyan si Sango at pinaalalahanan ng Sage si Inuyasha tungkol kay Miruko. Nagpasalamat si Sango sa Sage dahil sa tulong niya, bumalik sa dati ang Hiraikutsu ngunit sabi ng Sage na natiis ng Hiraikutsu ang kanyang mga herbs at lason kaya magiging iba na ang Hiraikutsu at malalaman ni Sango ang pinagkaiba kapag lumaban na siya. Hindi pa rin kumpleto ang Meidou Zangetsuha kaya hindi pa masyadong masaya si Sesshomaru at biglang may isang batang nakasalubong nila ang nagsabi na kung gusto bang malaman ni Sesshomaru ang kulang sa tensai ganito. Sumunod lamang raw si Sesshomaru sa kanya kung gustong malaman ito. Sumunod sila at biglang nawala ang bata. Biglang may umatake sa kanila mula sa taas at nakaligtas naman ang mga ito. Nagpakilala ang umatake na naging kalaban niya ang Tensaiga noon at ibig sabihin, nakalaban nito ang tatay ni Sesshomaru at siya ay si Shishinki. Ginamit ni Sesshomaru ang kanyang claws lamang sa pag-atake rito ngunit nakaiwas ang kalaban at gumamit si Shishinki ng Meidou Zangetsuhan na complete form na.
Sabi ni Shishinki na ang Meidou Zangetsuha ay original na kanyang teknik at ninakaw lamang ng Great Dog Demon sa kanya. Walang balak si Shishinki na sabihin kay Sesshomaru ang kulang at balak lamang nitong maghiganti. Ginamit ni Sesshomaru ang kanyang Meidou ngunit biglang nahigop ng Meidou ni Shishinki ang kay Sesshomaru. Dumating si Inuyasha at nakita ni Shishinki kay Inuyasha ang Tetsaiga. Inasal ni Shishinki si Sesshomaru na hindi ba dapat nasa kanya ang Tetsaiga ngunit wala nang pake si Sesshomaru dito at nagpo-focus na siya para palakasin ang Tensaiga. Lalo pa nitong inasar si Sesshomaru at sinabing ang Tensaiga ay wala pa noong nakalaban niya ang Great Dog Demon at ang Tetsaiga ang nag-absorb sa Meidou Zangetsuha. Sa tingin ni Shishinki na hindi makontrol ng tatay nila ang Meidou kaya hiniwalay niya ito sa Tetsaiga at ginawang Tensaiga. Hindi nagustuhan ng tatay nila ang teknik niya at binigay na lamang kay Sesshomaru. Napapaisip na ulit tuloy si Sesshomaru kung bakit nga ba ang Tensaiga ang binigay sa kanya ng tatay niya imbis na Tetsaiga at iniisip niya na parang patapon ang binigay ng tatay niya sa kanya. Sabi pa ni Shishinki na kahit anong gawing pagsasanay ni Sesshomaru ay hindi niya ito ma-master ang Meidou dahil kabilang ang form na ito kay Tetsaiga. Umatake si Shishinki kay Sesshomaru ngunit prinotektahan ito ni Inuyasha. Sinuntok ni Sesshomaru si Inuyasha dahil ayaw niyang mangialam ito sa laban. Sumugod si Sesshomaru ngunit kaya ni Shishinki na paglabas ng Meidou ng marami at naiiwasan naman ito ni Sesshomaru. Sinabihan ni Miyoga si Sesshomaru na naniniwala ang tatay nila kay Sesshomaru na kayang e-master ni Sesshomaru ang Meidou kaya niya binigay rito ang Tensaiga ngunit ang ribat ni Shishinki na kung naniniwala talaga ang tatay nito kay Sesshomaru, bakit hindi na lamang binigay ang Tetsaiga na may Meidou Zangetsuha? Walang panagot si Miyoga dahil may punto si Shishinki. Wala nang pake si Sesshomaru kung anuman ang gustong ipahiwatig ng tatay nito at sumugod kay Shishinki. Nasira ni Sesshomaru ang maskara nito at nagalit si Shishinki. Gumamit ito ng Meidou at sinubukan ni Inuyasha ang Adamant Barrage ngunit walang saysay. Biglang nag-react ang Tensaiga pati na ang Tetsaiga dahil gusto maglaban ng sama-sama ang dalawang sword na ito. Ginamit naman ito ni Sesshomaru at naging complete form na ito kaya naabsorb niya ang mga Meidou ni Shishinki. Hindi makapaniwala si Shishinki at nahigop rin siya ng Meidou papunta sa underworld. Pagkatapos, pumunta agad si Sesshomaru kay Totosai at habang nagpapahinga sina Kohako, biglang pumunta si Narako sa kanila para kunin ang huling jewel kay Kohako. Sinubukan ni Narako na kunin ito ngunit bigla siyang nasusunog at nagkaroon ng pagkakataon na tumakbo sina Kohako. Sabi ni Sesshomaru kay Totosai na napagtanto niya ang balak ng tatay niya at gusto muna nito na i-master ni Sesshomaru ang Meidou Zangetsuha bago ma-absorb muli ng Tetsaiga ang Tensaiga. Nagalit si Sesshomaru nang makumpirma sa mismong bunganga ni Totosai ito. Pinalibutan ni Totosai si Sesshomaru ng apoy at habang nagtatago si Totosai na nagsasalita, sabi niya kay Sesshomaru na hindi niya maiintindihan ang long-term plan ng tatay niya kung lagi siyang nakapokus sa Tetsaiga at iniisip na si Inuyasha lamang ang pinapaboran ng tatay nila. Kailangan muna ni Sesshomaru na abandonahin ang pagkamuhi kay Inuyasha at sa pagka-obses sa Tetsaiga bago malaman niya ang plano. Si Kikyo ang may gawa nito kaya hindi mahawakan ni Narako ang jewel ni Kohako at humabol siya kina Kohako. Kahit na hindi niya mahawakan ang jewel, balak na lamang ni Narako na putulin ang ulo ni Kohako para makuha sa kanila ang jewel at unti-unti niya itong gagawing itim para mahawakan na niya. Nakita ni Inuyasha ang miyasma ni Narako kaya sinundan nila ito. Hinarangan sila ni Byakuya at kahit na mahiwa ni Inuyasha ang mga ugat, naglalabas ito ng lason at lalo lamang dumadami. Ginamit ni Miruko ang wind tunnel at pinaunan na ni Kagome si Sango na puntahan si Kohako. Natamaan ni Kagome ang papel na ibon na sinasakyan ni Byakuya at balak na itong hiwain ni Inuyasha ngunit nakatakas ito. Sumunod na sila kay Sango ngunit nag-aalala si Inuyasha kay Miruko kahit na hindi ito nakakaramdam ng sakit. Napatalsik ni Narako sina Kohako at binigay ni Kohako kay Rin ang mask niya para hindi ito makalanghap ng lason at pinapatakbo na niya si Rin. Nakokontrol ulit ni Narako si Kohako dahil nagiging itim na ang jewel at balak na ni Kohako na putulin ang sarili niyang ulo. Dumating sina Sango para pigilan si Kohako. Kumpletong kontrol na ni Narako si Kohako at inatake si Sango ngunit kaya pa rin ni Kohako na makapagsalita.
Binato ni Sango ang Hiraikutsu kay Narako at hindi inaasahan ni Narako ang bagong lakas ng Hiraikutsu kaya nahiwa siya nito. Nataman pa ulit si Narako ng isa pa at hindi kayang makarecover ng katawan nito dahil ibang lason ang dala ng Hiraikutsu. Sinubukan ni Inuyasha na pigilan si Narako na makatakas ngunit nagtagumpay pa rin itong makatakas. Napagtanto ni Sango na ito ang tinutukoy ng Demon Sage na iba na ang Hiraikutsu at kaya na nitong maglabas ng demonic energy at sirain ang demonic energy ng kalaban. Pagkabalik ni Narako, binigay nito kay Byakuya ang isang piraso ng salamin ni Kana at inutusan si Byakuya na ibigay kay Sesshomaru. Pinurify ni Kagome ang jewel ni Kohako kaya naging okay na ito. Ininform ni Kohako kay Kagome ang nangyari kanina kay Narako nang mahawakan ang jewel niya at napagtanto ni Kagome na kahit napatay na si Kikyo ang kapangyarihan nito ay nananatili pa rin. Nakabalik na si Sesshomaru at bago iyon, binigay muna ni Byakuya kay Sesshomaru ang pirasong salamin ni Kana. Sa present, pinapalabas ni Sesshomaru kay Inuyasha ang Tetsaiga dahil sabi sa kanya ni Byakuya na kapag dinurog niya ang salamin ni Kana at nilagay sa Tensaiga, makakaya ng Tensaiga na makuha ang kapangyarihan ng Tetsaiga. Kahit na alam ni Sesshomaru ang plano ni Narako na paglabanan silang dalawa ay okay lamang ito kay Sesshomaru. Nakita ni Inuyasha na seryoso si Sesshomaru kaya nilabas na nito ang Tetsaiga. Ginamit ni Inuyasha ang Windscar ngunit nakuha na ng Tensaiga ang demonic energy nito kaya hindi na magamit ni Inuyasha. Naging Tetsaiga ang form ng Tensaiga at gumamit ng Windscar si Sesshomaru. Nagpakita si Byakuya kina Inuyasha at ininform niya sa mga ito na binigay niya kay Sesshomaru ang pirasong salamin ni Kana. Hindi makapaniwala si Rin na nagpagamit si Sesshomaru kay Narako. Dahil may distraction ang dalawa, dinala ni Byakuya ang dalawa sa ibang lugar para doon maglaban. Umatake ulit si Sesshomaru at balak ni Sesshomaru na subukan muli si Inuyasha kung karapat-dapat ba nitong gamitin ang Tetsaiga kaya siya nagpagamit kay Narako. Nakaligtas si Inuyasha sa Adamant Barrage dahil sa barrier ng shield kaya ginamit naman ni Sesshomaru ang Red Tetsaiga para masira ang barrier. Napatalsik ni Sesshomaru si Inuyasha gamit ang Windscar habang si Byakuya ay nanonood sa kanila. Dumating si Totosai kina Kagome at pinakita ni Totosai sa kanila ang nangyayari sa dalawa. Sumugod si Inuyasha kay Sesshomaru at naging tunay na demon na ang mukha nito. Nagsabay ang magkapatid sa pag-atake at nararamdaman ni Inuyasha na kinukuha ng Tetsaiga ang kapangyarihan sa sword ni Sesshomaru at napupunta kay Inuyasha. Nakagamit si Inuyasha ng Windscar at Backlash Wave naman ang ginamit ni Sesshomaru. Nag-Backlash Wave din si Inuyasha at walang nasaktan sa dalawang magkapatid at ang namatay lamang ay ang mga demons na nasa lugar nila. Sumugod muli si Inuyasha ngunit ginamit ni Sesshomaru ang Medusang Getsuha at akala ni Sesshomaru na mapupunta si Inuyasha sa Underworld kaya tinapon niya na rin ang Tensaiga papunta sa Underworld. Ngunit nag-react ang Tetsaiga ni Inuyasha at nag-Dragon Scale form kaya iniisip ni Inuyasha kung ano ang gustong hiwain ng Tetsaiga dahil ang Demon Vortex lamang niya ang nakikita niya sa paligid. Wala siyang maisip kundi ang Demon Vortex niya lamang ang kailangan niyang hiwain kahit na mamamatay siya kapag hiniwa niya ito. Naniniwala si Inuyasha sa Tetsaiga kaya hiniwa niya ang sarili niyang Demon Vortex at ang nangyayari ay sinusubukan ng Tetsaiga at Tensaiga na maging isang sword. Nakikita ni Narako na lalong lumalakas si Inuyasha at ginamit nito ang Adamant Barrage na inabandon ng sword ni Sesshomaru. Nasaksak si Inuyasha at may mga lason na pumapasok sa katawan niya. Lumapit si Sesshomaru para kunin ang sword at sabi ni Narako dito na siya na ang bahala sa pagtapos kay Inuyasha. Nagbigayan ang dalawang magkapatid hanggang sa masira ang Tensaiga kaya nabalik na ng buo ang demonic energy ng Tetsaiga at napasama na rin ang form ng Medusang Getsuha sa Tetsaiga. Kahit na lumakas, nasa Underworld na ang magkapatid at naapektuhan si Inuyasha sa lason ni Narako. Tinanggal ni Sesshomaru ang adamantite sa likod ni Inuyasha at sinuntok ito para magising. Inutos ni Sesshomaru kay Inuyasha na gamitin ang Black Tetsaiga para hindi sila makain ng Underworld. Hindi alam ni Inuyasha kung saan siya hihiwa para makabalik sila sa tunay na mundo at biglang may nakita siyang ilaw sa gitna ng itim na bilog. Hiniwa ito ni Inuyasha at nagtagumpay ang magkapatid na makabalik sa mundo. Tinanong ni Totosai kay Sesshomaru na tanggap niya ba ang mga nangyari. Sagot ni Sesshomaru na wala na siyang pake at aalis na sila. Bago umalis,
Sabi ni Totosay na kunin na lamang ni Sesshomaru ang Tensaiga dahil nahulog din ito sa underworld at naging buo. May saysay pa rin ito dahil nakakapagpagaling pa rin ito ng mga tao ngunit ayaw ni Sesshomaru na gawin iyon kaya kinuha na lamang ni Rin ang Tensaiga. Samantala, sa nakaraan ni Priestess Hitomiko, naglalaro sila ng mga kaibigan niya nang biglang dumating si Narako. Naglabas ng lason si Narako ngunit si Hitomiko lamang ang nakaligtas dahil malakas ang barrier nito. Dumating ang master ni Hitomiko ngunit walang saysay kay Narako ang spiritual energy nito ngunit kay Hitomiko ay oo at nakatakas pa rin si Narako. Bago mamatay ang master ni Hitomiko, sabi nito na ang spiritual power ni Hitomiko ay kasing lakas ng kay Kikyo kaya kailangan nitong magsanay ng mabuti dahil wala siyang choice kundi lumaban. Makalipas ang 15 taon, wala siyang ginawa kundi pumatay ng demons. May nag-inform kay Hitomiko na mga villagers na may nag-collapse sa daan na isang traveler. Pagkalapit ni Hitomiko sa traveler, bigla siyang inatake gamit ang sapot ngunit malakas ang barrier niya kaya hindi siya nahuli. Naramdaman niya si Narako at nawalan si Hitomiko ng malay. Nakita ni Inuyasha ang sapot ni Narako at naruroon ang sapot sa shrine ni Hitomiko. Tinanong ni Miroko sa mga villagers kung may nangyari bang kakaiba nung mga nakaraang araw. Sagot ng mga villagers na oo at sinabi ang tungkol kay Priestess Hitomiko. Hindi napansin ni Hitomiko ang sapot ni Narako na nasa likod na niya pala at sabi pa nito sa mga katulong niya na kapag namatay siya, putulin ang kanyang ulo at ihiwalay sa paglibing ang kanyang ulo sa katawan at ito'y tuluyan ng namatay ngunit hindi nakinig ang mga tao na ihiwalay ang kanyang ulo sa paglibing dahil nakakawalan ito ng respeto. Biglang nagpakita si Hitomiko na ikinagulat ng mga villagers dahil bigla itong nabuhay ngunit nakita nila ang mga sapot na pumapaligid sa katawan ni Hitomiko. Binalalaan ni Hitomiko si Kagome na umalis na sa lugar niya dahil maaaring patayin nito si Kagome at umalis. Hindi nakinig si Kagome at magpapatuloy sa pag-akyat sa shrine. May mga umatake na sapot sa kanila at hindi tumatalab ang Tensaiga sa mga ito ngunit ang Hiraikutsu ay tumatalab. Tumalsik ang Hiraikutsu sa may arko dahil may barrier ni Hitomiko. Napansin ni Kagome ang mga bells na pumapaligid sa barrier at sinubukan ni Kagome na panain ang isa dahil akala ni Kagome na masisira ang barrier kapag ginawa niya iyon ngunit isa itong trap at nahila papasok sa barrier si Kagome. Nakapasok na si Kagome sa shrine at tanong ni Hitomiko kay Kagome kung bakit Kagome ang binigay sa kanyang pangalan dahil ang pangalan na Kagome ay may dalang espesyal na kapangyarihan. Si Kagome raw ay isang ibon na nasa kulungan at hindi na makakaalis pa. Hindi makagalaw si Kagome at nakita niya si Narako. Nakagalaw si Kagome para panain si Narako ngunit wala na ito. Napagtanto ni Hitomiko na ang balak niyang kuhanin na ipinag-uutos ni Narako ay ang bow na dapat ay kay Kikyo dahil hindi pa alam ni Kagome kung papaano master ang bow na ito. Binigyan ni Hitomiko ng isang pagkakataon si Kagome na iwan na lamang ang bow at umalis na ito. Nagalit naman si Narako at sinakal si Hitomiko. Papana ulit si Kagome ngunit sabi ni Hitomiko na huwag siyang papana basta-basta at sabi ni Narako na tama si Hitomiko at panain ang dibdib ni Hitomiko dahil mayroon itong gagamba sa dibdib ngunit kapag ginawa niya iyon mamamatay si Hitomiko ng permanente at hindi naman sumunod si Kagome kay Narako. Pinalibutan ni Hitomiko si Kagome ng apoy at pinana ni Kagome ang mga bells na hawak ni Hitomiko kaya nawala ang apoy. Nakakagalaw na si Kagome kaya sinubukan niyang lumabas ngunit napapalibutan siya ng mga sapot. Balak ni Narako na hindi bigyan si Kagome ng choice kundi panain si Hitomiko para makaligtas para ang puso ni Kagome ay magkaroon ng kasamaan. Tumakbo pa rin si Kagome at iniisip kung anong gagawin niya at iniisip rin niya ang tungkol sa sinabi ni Hitomiko na basta-basta na lamang siyang gumamit ng bow at hindi alam kung papaano ito gamitin. Iniisip ni Kagome na kapag nalaman niya kung papaano ito gamitin ay maaaring masagip niya si Hitomiko nang walang sinasakripisyo. Nahulog si Kagome at napunta siya sa isang ilusyon ngunit sabi ni Hitomiko na hindi at nasa impyerno talaga sila. Sinakal siya ni Hitomiko ngunit pinaalis ni Kagome sa harap niya si Hitomiko. Nagulat ito dahil tunay na demon ang kamay ni Hitomiko at nararamdaman niya sa kamay nito na hindi galit ang nararamdaman ni Hitomiko kundi kalungkutan. Inaalala ni Kagome sa nakaraan niya na bakit ang pangalan niya ay Kagome dahil inaasar raw siya ng mga bata. Sagot ng nanay niya na may nakita siyang hugis na ginuhit ng nanay nito sa may dibdib ni Kagome.
Ang hugis na ito ay tinatawag na Kagome at napagtanto ni Kagome na simula nung isinilang siya nasa looban na ni Kagome ang Sacred Jewel at ang nakita ng nanay niya ang ilaw nito kaya nanggaling ang pangalan niya sa Sacred Jewel. Inaalala rin ni Kagome ang laro nila nung bata pa na Kagome Kagome ang tawag at lagi siyang nasa gitna at kapag tuwing hinuhulaan niya ang nasa likod niya, lagi siyang tama at hindi niya alam kung bakit niya nahuhulaan ito ng ganoong kadali. Napagtanto niya na sa simula pa lamang may kapangyarihan na siya at susubukan niyang ayusin ang paggamit sa bow para matamaan si Narako na nasa likod ni Hitomiko. Nakita ni Kagome sa dibdib ni Hitomiko ang hugis Kagome at pina na niya ito. Bigla itong nawala paglapit sa dibdib ni Hitomiko at biglang nag-teleport ang arrow kay Narako kaya si Narako ang napana. Naligtas ang kaluluwa ni Hitomiko at nawala na rin ang mga sapot na pumapalibot sa shrine. Bago mamatay, sabi ni Hitomiko kay Kagome na ang kapangyarihan nito ay nakasil at hindi naman alam ni Kagome kung sino ang nagsil nito at iniisip niya na si Kikyo. Bumalik sila sa village ni Kaede at sinabi ni Inuyasha ang tungkol kay Kikyo. Sinabi rin nito ang tungkol sa kung sino ang nagsil sa kapangyarihan ni Kagome. Sagot ni Kaede na hindi maaaring si Kikyo ang nagsil nito dahil ipinaubaya na niya kay Kagome ang lahat para mapatay si Narako. Sa tingin niya na ang Sacred Jewel ay takot sa kapangyarihan ni Kagome kaya ito sinil ng Jewel. Pinaliwanag ni Kaede na ang Jewel ay may kabutihang espiritu at ito ay ang Naohi, ang masamang espiritu naman ay tinatawag na Magatsuhi at ang Magatsuhi ang may gusto na isil ang kapangyarihan ni Kagome. Pumasok ang Magatsuhi sa katawan ni Narako dahil pinahiram ni Narako ito ng katawan para mawala nila ang ilaw sa Jewel na makakapagpa-purity sa kanila at si Magatsuhi na ang bahala dito. Nasense agad ni Kagome ang presensya ng Magatsuhi at ang unang pinuntahan ni Magatsuhi ay sina Sesshomaru. Balak nitong kunin ang Jewel ni Kohako at prinotektahan ito ni Sesshomaru. Nasaksak nito si Magatsuhi ngunit mukhang kinakain ni Magatsuhi ang kamay ni Sesshomaru at mayroong lason sa loob ng katawan nito. Walang takot na umatake si Kohako dahil akala niya hindi mahahawakan ni Magatsuhi ang Jewel na may kapangyarihan ni Kikyo ngunit madali lamang ni Magatsuhi na pinaitim ang Jewel ni Kohako at balak na tulungan ni Sesshomaru si Kohako ngunit sinaksak siya ni Magatsuhi. Dumating si Inuyasha para putulin ang tentacles na humuli sa dalawa. Balak sana ni Kagome na i-purify ang Jewel ni Kohako ngunit isang tingin lamang ni Magatsuhi kay Kagome ay biglang tumamba si Kagome. Nag-demon form si Sesshomaru at naputol nito ang ulo ni Magatsuhi ngunit buhay pa rin ito kaya nahuli ng tentacles niya si Sesshomaru. Bumalik si Sesshomaru sa normal niyang form para makatakas. Gagamit sana ng Meido si Inuyasha ngunit pinakalat ni Magatsuhi ang katawan niya para malito si Inuyasha kung saan hihiwa. Sumugod si Sesshomaru dahil napansin niya kung nasaan ang tunay na form ni Magatsuhi na kumo-control sa mga tentacles at nakikita niya malapit sa ulo ang mga ilaw na ito. Ginamit ni Sesshomaru ang Tensaiga para hiwain ang ilaw at nagpakita na ang tunay na form ni Magatsuhi. Nawala ang si Magatsuhi at nasaksak si Sesshomaru ng mga tentacles. Lumapit si Inuyasha para tumulong ngunit kahit na nahihiwa niya ang tentacles, nagre-regenerate lamang ito. Nahuli din ni Magatsuhi si Inuyasha ngunit biglang nadurog ni Sesshomaru ang tentacles at nakatakas. Bumalik ang kaliwang kamay ni Sesshomaru at mayroon siyang hawak na sword bukod kay Tensaiga. Dumating si Totosai at sinabing ang sword na ito ay tinatawag na Bakusaiga at ito ay ang kanyang sariling sword at hindi sa tatay niya. Hindi makapag-regenerate ang katawan ni Magatsuhi dahil sa epekto ng Bakusaiga. Hiniwa ni Sesshomaru ang ulo ni Magatsuhi ngunit ang tunay nitong form ay nakatakas. Tiningnan ni Totosai ang Bakusaiga at napangiti dahil natuto na si Sesshomaru na huwag maging obsessed sa Tetsaiga dahil sa totoo, mayroong nakatagong sword sa loob ni Sesshomaru na talagang kanya. Nagising na si Kagome at okay na ito. Sinubukan niyang i-purify ang Jewel ni Kohako ngunit hindi niya kaya dahil may ginawa si Magatsuhi sa kapangyarihan nito. Pagkalagay ni Totosai ng shield kay Bakusaiga, umalis siyang mag-isa para hanapin si Magatsuhi. Habang sina Kagome at Inuyasha ay nasa modern era dahil may exam si Kagome, umatake ang mga demons sa village ni Kaede. Samantala, si Sesshomaru ay nakasalubong si Byakuya pati na si Magatsuhi. Hiniwa ni Sesshomaru si Magatsuhi gamit ang Tensaiga ngunit gumaling din agad ito dahil ang Magatsuhi na ito ay isa lamang ilusyon ni Byakuya.
Nagtulungan sina Miruko at Sango sa pagpatay sa mga demons. May napansin si Miruko na kakaiba at dali-daling tumakbo sa kinaroroonan ni Kohako dahil distraction lamang ang mga demons at naruroon si Magatsuhi sa bahay para makontrol si Kohako at mapunta si Kohako kay Narako. Dumating pa ang ilang mga demons at kinuha ni Miruko si Kohako. Sinubukan niyang higupin si Magatsuhi ngunit kontrol pa rin niya si Kohako dahil ang jewel ni Kohako ay itim at ang kanyang kapangyarihan ay walang katapusan. Nagdurugo si Miruko dahil sa lason ng evil spirits ni Magatsuhi at nagawang saksakin ni Magatsuhi si Sango. Sinubukan ni Rin na lumapit kay Kohako ngunit tumalsik lamang siya at nawalan ng malay. Umalis na si Magatsuhi at nang makabalik si Kagome at Inuyasha, naamoy agad ni Inuyasha ang lason at ang dugo. Nagmadali sila at nakita ng dalawa ang malubhang kalagayan ni Miruko. Malubha na ang katawan ni Miruko ngunit wala silang oras at pinapasundan na ni Miruko kala Inuyasha si Kohako. Napansin na ni Sesshomaru na isa itong ilusyon ngunit hindi muna hahayaan ni Byakuya si Sesshomaru na makatakas doon at nagpalabas siya ng mga demons. Sa isang strike, natalo ni Sesshomaru ang 1,000 demon na dinala ni Byakuya. Nakaabot na sina Inuyasha kay Magatsuhi at inatake ang sinasakyan nito. Sinubukan na panain ni Kagome ang jewel ngunit mayroong barrier at wala ng epekto sa kanya ang kapangyarihan nito kahit na ang kapangyarihan ni Kikyo. Sumunod si Sango at ginigising si Kohako. Habang kontrolado, ang isipan ni Kohako ay nasa masamang mga alaala at humihingi ito ng tulong. Biglang lumabas ang Soul Collector ni Kikyo at sinundan ito ni Kohako. Pagkapasok sa liwanag, nakita niya si Miruko at Sango. Humihingi ng tulong si Sango kay Kohako na tulungan si Miruko. Tanong ni Kohako kung kaya niya bang tumulong, sagot ni Sango na oo at kaya niya ito. Biglang nagising si Kohako at nagulat si Magatsuhi dahil bakit ito nagising. Napansin ni Kagome na nagkaroon muli ng ilaw ang jewel ni Kohako at tinulungan ni Kikyo si Kohako na makabalik. Balak ni Kohako na magpahulog sa bangin para umalis sa katawan niya si Magatsuhi. Habang nahuhulog, napapaalis ng kapangyarihan ni Kikyo si Magatsuhi sa jewel at nagtagumpay si Kohako na mapalabas ito sa kanya. Kinuha ni Narako si Kohako at nagtatago si Narako sa mga ulap. Pinutol ni Sango ang tentacles at nakaligtas si Kohako. Gumamit ng Meido si Inuyasha sa ulap ngunit buhay pa rin si Narako at nagtatago. Nakuha ni Magatsuhi si Kohako ngunit hiniwa ni Sesshomaru ang tentacles. Natakot si Magatsuhi at balak na tumakas ngunit naabutan siya ni Sesshomaru at hiniwa ng Tenseiga kaya naglaho na si Magatsuhi ngunit hindi pa ito patay at nangakong hindi pa tapos ang laban nila. Biglang nagkaroon ng kakaibang aura sa katawan ni Miruko at ininform ni Sango kay Sesshomaru na nasa masamang kalagayan si Rin kaya dali-dali itong puntahan si Rin at balak na rin bumalik ni Inuyasha. Biglang lumitaw sa likod ni Kagome si Narako at hinanap ni Kagome ang jewel sa katawan nito at nakita sa may kanang balikat kaya sumigaw ito kina Inuyasha para ituro. Pinawalan ng malay ni Narako si Kagome at inatake ni Inuyasha si Narako ngunit may barrier. Pinagbantaan ni Narako si Inuyasha na ibigay ang jewel ni Kohako kapalit ni Kagome at kung hindi nila ibinigay ang gusto ni Narako, mamamatay si Kagome. Sinira ni Inuyasha ang barrier gamit ang Red Tenseiga at sabay naman na hiniwa ni Sango ang kanang balikat ni Narako. Pinatalsik ni Narako si Sango dahil hindi siya nagtagumpay na sirain ang balikat ni Narako dahil sa armor nito. Biglang nakita ni Kohako na lumiwanag ang arrow ni Kagome na nahulog at umiilaw din ang jewel niya. Sumuko si Kohako kay Narako at binigay ang jewel niya basta huwag papatayin si Kagome. Hindi payag ang tatlo sa desisyon ni Kohako ngunit sabi ni Kohako kay Sango na siya na ang bahala. Nagpahuli si Kohako at nakuha ni Kohako ang arrow ni Kagome na may kasamang kapangyarihan ni Kikyo at sinaksak sa kanang balikat ni Narako. Nasira ni Kohako ang armor at binato ni Narako si Kohako dahil ayaw niyang ma-purify sa binibigay na liwanag ng arrow. Gumamit ng adamant barrage si Inuyasha para makuha si Kagome at tumakas na si Narako. Nakaligtas din si Kohako at natuwa si Sango sa ginawa ni Kohako dahil hindi ito sumuko na mabuhay. Biglang naging okay na agad ang katawan ni Miruko dahil ang aura kanina na lumabas kay Miruko ay ang aura ni Magatsuhi. Naging okay na rin si Rin ngunit kinuha si Rin ng demon. Akala ni Inuyasha na okay na ang lahat at nakatakas na si Narako ngunit biglang may umatake sa leeg ni Kohako at kinuha ng parte ni Narako ang jewel.
Nawalan ng buhay si Kohako at nabuo na ni Narako ang jewel. Nawala ang ilaw na nilagay ni Kikyo sa jewel ni Narako kaya hindi nagtagumpay ang plano ni Kikyo. Ininform ni Joken kina Miroko na ang kumuha kay Rin ay ang presensya na lumabas sa katawan ni Narako at napagtanto nila na si Magatsuhi ang kumuha rito. Dumating si Sesshomaru at nung malaman ang nangyari kay Rin, umalis ito agad. Alam ni Sesshomaru ang balak ni Narako kung bakit niya kinuha si Rin at ito ay isil ang Tensaiga at Bakusaiga. Nalungkot ang tatlo sa nangyari kay Kohako at agad-agad na tinanong ni Inuyasha kay Kagome kung nasaan si Narako. Nakikita ni Kagome ang jewel sa mga ulap at pina na ito ni Kagome para malaman ni Inuyasha kung nasaan ito. Ginamitan ni Inuyasha ng Meiduzang Getsuha ang ulap ngunit okay pa rin si Narako at nakatakas. Akala ng lahat na patay na si Kohako ngunit biglang nag-ilaw ang leeg ni Kohako. Buhay pa si Kohako at ang kapangyarihan ni Kikyo na nasa jewel ay nanatili sa katawan ni Kohako para mailigtas ito. Napagtanto nila na mas importante kay Kikyo ang buhay ni Narako kaysa sa pagpatay kay Narako. Natuwa ang lahat dahil buhay si Kohako ngunit nagsisimula pa lamang ang laban nila kay Narako. Makalipas ang ilang araw, ginamit na ni Narako ang Sacred Jewel at nagsanhi ito ng malaking demonic presence sa lugar. Nakita ito ni Inuyasha at balak na itong puntahan. Iniwan ng apat sina Kohako at Shippo dahil ang laban ngayon ay mas delikado na kaysa sa dati. Nakapunta na si Sesshomaru sa bagong form ni Narako at isa itong malaking gagamba. Nakarating na rin sina Inuyasha at biglang nagbukas ang katawan ng gagamba. Walang alinlangan na pumasok si Sesshomaru dahil sasagipin nito si Rin at sumunod na rin sina Inuyasha. Nagpakita si Narako kina Inuyasha pagkapasok ngunit isa lamang itong lason. Nagpalabas ng demon si Narako at armored ito kaya hindi mahiwa ni Inuyasha. Nasuntok si Inuyasha at naputol ni Sango ang ulo ng demon gamit ang Hiraikutsu ngunit biglang naging dalawa ang armored demon. Kahit na madurog ni Inuyasha ang dalawang demon, walang katapusan ang laban dahil nasa loob sila ni Narako. Napansin ni Kagome na hindi pa inabsorb ni Narako ang jewel dahil nase-sense niya pa ito sa original form. Ang kailangan na lamang nilang gawin ay hanapin ito at sirain. Nahulog sina Inuyasha at Kagome dahil balak ni Narako na paghiwalayin ang apat. Tinuro ni Kagome kung saan niya nase-sense ang jewel ngunit habang lumalapit sila sa presensya ng jewel, hindi na makontrol ni Inuyasha ang sarili niya dahil naging demon siya at nahahawa ng jewel na itim ang sinuman na lumapit sa kanya. Nasaktan ni Inuyasha si Kagome at tumakbo papalayo si Kagome kay Inuyasha. Hinahabol siya ni Inuyasha hanggang sa maging dead end at tinulak nito si Kagome sa bangin. Samantala, kina Miroko at Sango, nagpakita ng ilusyon si Narako sa dalawa at pinakita kung anong nangyari sa tatay ni Miroko. Walang saysay kay Miroko ang mga alaalang ito ngunit kay Sango ay bago pa lamang ito at naapektuhan. Buhay pa si Kagome sa pagkakahulog at nung magising siya, pinoprotektahan siya ni Sesshomaru sa mga demons habang tulog siya. Alam ni Sesshomaru na ang sugat ni Kagome ay galing kay Inuyasha at sigurado itong nakain si Inuyasha ng kadiliman ni Narako ngunit sabi ni Kagome na hindi siya balak na patayin ni Inuyasha at tinulak siya sa bangin bago pa ito mawalan sa kontrol. Sa dinami-dami ng tentacles ni Narako, hindi sina Miroko makatakbo at nung nasa panganib si Sango, walang choice si Miroko kaya ginamit nito ang wind tunnel kahit na malubha na ang kanyang kalagayan. Pinapalayo na ni Miroko si Sango sa kanya dahil nararamdaman niya na malapit na siyang maggaya sa tatay niya buti na lamang kumalma ang wind tunnel. Ngunit kailangan ni Miroko at Sango na maghiwalay. Nagising na si Rin sa pagkakatulog at nang makita si Magatsuhi, natakot ito at tumakbo. Nakita ni Rin si Inuyasha ngunit wrong timing dahil wala sa kontrol si Inuyasha sa sarili niya. Umatras si Rin ngunit nasa tamang isip pa si Inuyasha at binalak na atakihin si Magatsuhi ngunit kahit na ganoon, walang talab kay Magatsuhi ang atake ni Inuyasha. Pumasok sa katawan ni Inuyasha si Magatsuhi at dumating na sina Sesshomaru at Rin. Lumubog sa ilalim si Rin at sa kabilang banda, si Joken, Shippo at Kohako ay balak pumunta sa katawan ni Narako. Naglaban ang dalawa at napatalsik ni Sesshomaru ang Tensaiga sa kamay ni Magatsuhi. Ginamit ni Sesshomaru ang Tensaiga ngunit akala ni Magatsuhi na masyadong mabait si Sesshomaru dahil bakit niya ginamit ang Tensaiga imbis na Bakusaiga dahil kapag ginamit niya ang Bakusaiga,
Mapapatay nito si Inuyasha ngunit biglang ginamit ni Sesshomaru ang Bakusaiga at natutulak nito si Magatsuhi. Kinuha ni Kagome ang tumalsik na Tetsaiga at ginigising ni Kagome si Inuyasha. Sabi ni Magatsuhi na wala itong saysay kahit na ibigay nito ang Tetsaiga rito. Nung maamoy ni Inuyasha ang dugo ni Kagome, nagkaroon ito ng kamalayan at sinusuntok ang sarili niya. Hiningi ni Inuyasha ang Tetsaiga kaya binigay ito ni Kagome. Mahuhulog si Kagome kaya ginamit ni Inuyasha ang Windscar para mailigtas ito. Lumapit si Inuyasha kay Kagome at dahil hindi na makontrol pa ni Magatsuhi si Inuyasha, sinusubukan nitong lumipat sa katawan ni Kagome. Lumayo si Inuyasha ngunit huli na at ilang parte ni Magatsuhi ang nakay Kagome na. Nag-react ang Tetsaiga at nag-Dragon Scale kaya lumabas kay Inuyasha si Magatsuhi pati na ang ilang parte ni Magatsuhi kay Kagome ay lumalabas din. Hiniwa ni Sesshomaru si Magatsuhi gamit ang Tensaiga at tuluyan na itong natalo. Bumabalik na ang spiritual power ni Kagome at biglang yumanig ang lugar. Nahulog si Kagome at sinalo ito ni Inuyasha at bumalik na sa normal ang mukha ni Inuyasha. Umalis agad si Sesshomaru para hanapin si Rin. Nagkanda-hiwa-hiwalay sina Shippo, Joken at Kohako dahil sa pagyanig. Samantala, sa Jewel ni Narako ay bumalik ang unting liwanag dahil nawala na si Magatsuhi ngunit may plano si Narako na gamitin ang ilaw na ito. Ginamit ni Byakuya ang kanyang mga ilusyon para makita ni Sango at Miroko ang ilaw. Sinundan ni Miroko ang ilaw dahil sigurado itong ilaw ng Jewel at mapupunta siya kay Narako. Kay Sango naman ay sinundan rin ang ilaw dahil gusto niyang patayin si Narako at mawala na ang sumpa ni Miroko. Sinabi ni Narako kina Inuyasha at Kagome ang mga plano niya kina Miroko at Sango. Nagpalabas siya ng demon para hindi makapunta agad sina Inuyasha kina Miroko at Sango at hindi mapigilan ang plano niya. Nakatakas sina Inuyasha at Kagome at balak nilang puntahan si Miroko ngunit sabi ni Narako na huli na sila. Naunang pumunta sa ilusyon na Narako ay si Sango at biglang nilabas nito si Rin. Ginamit ni Rin si Narako para papiliin kung papatayin ba niya si Narako kasama ang Jewel pati na si Rin at maliligtas ang buhay ni Miroko o magpapakatigas siya at hindi maliligtas si Miroko. Sinabi pa ni Narako kay Sango na trinap niya rin si Miroko at ipapagamit niya kay Miroko ang wind tunnel ng isang beses sa isa lamang ilusyon at kung mangyari iyon, mamamatay si Miroko at kailangan ng pumili ni Sango kung sino ang ililigtas niya kung si Rin ba o si Miroko. Nakarating na si Miroko at balak nang buksan ang wind tunnel. Nakarating na sina Inuyasha at inatake ni Inuyasha ang ilusyon ni Narako ngunit hindi nakikita ni Miroko ang ginawa ni Inuyasha at kahit na ang dalawa ay hindi nakikita ni Miroko. Bubuksan na sana ni Miroko buti na lamang napigilan ni na Inuyasha kahit na hindi sila nakikita ni Miroko. Nakita ni Kohako ang ilaw at nang sinundan, nakita niya ang ate niya at ang ilusyon na Narako. Sinubukan ni Kohako na sumigaw ngunit hindi siya naririnig ni Sango. Nawawala na ang ilaw sa Jewel dahil iniisip na ni Sango na patayin si Rin. Nagmamadali si Kagome na hanapin ang tunay na katawan ni Narako at pagkakita, pumana si Kagome. Natamaan si Narako at Byakuya ng arrow kaya nawala na ang ilusyon at muntikan na si Rin na matamaan ng Hiraikutsu buti na lamang nawala na ang ilusyon. Kinuha ni Kohako si Rin at hindi makapaniwala si Sango dahil ilusyon lamang pala si Narako at wala siyang pake kung mamamatay si Rin. Nakarating na si Sesshomaru at narinig kay Byakuya ang mga ginawa ni Sango. Umalis na rin si Byakuya at inamin ni Sango kay Sesshomaru ang ginawa niya kay Rin kahit na pinoprotektahan siya ni Kohako na huwag magalit si Sesshomaru sa ate niya. Dahil sa sinseridad ni Sango pinagsawalang bahala na lamang nito ang ginawa ni Sango kay Rin at balak na nilang sundan ang tunay na ilaw papunta sa katawan ni Narako. Nauna sina Inuyasha, Kagome at Miroko sa tunay na katawan ni Narako. Ginamit ni Inuyasha ang Meido ngunit sumala siya. Muntikan nang mabiktima si Shippo ng Meido ni Inuyasha buti na lamang nakaiwas ito. Nakita ni Shippo si Byakuya kaya nagtago ito at nakita niyang inabsorb ng sword na walang blade ni Byakuya ang Meido Zangetsuha. Pinabayaan ni Byakuya si Shippo kahit na alam niya na naruroon ito. Nagising na si Rin at humingi ng tawad si Sango rito. Nauna na si Sango kahit may lason at pinoprotektahan ni Inuyasha sina Miroko at Kagome dahil malakas ang lason na pinapalabas ni Narako. Nakarating na si Sango at agarang inatake si Narako.
Nagawang hiwain ni Sango si Narako ngunit ang miyasma na kay Narako ay napunta kay Sango nung bumalik dito ang Hiraikutsu. Sinubukan ni Kagome na i-purify ang lason ngunit huli na at nawalan ng malay si Kirara at Sango. Nahulog ang dalawa at sumunod naman si Miroko dito sa paghulog. Nag-regenerate na muli ang katawan ni Narako at nagiging sobrang itim ulit ng Jewel dahil sa lungkot na nakuha nito kay Sango at Miroko. Naghihintay na lamang ang dalawa na magbukas ang wind tunnel at mamatay sina Miroko at Sango ng magkasama. Hindi ito hahayaan ni Inuyasha at gumamit ito ng Meido. Nagkampihan ang Jewel pati si Narako kaya hindi nahihigop ng Meido si Narako. Tinanong ni Kagome kay Narako kung ano ba talagang layunin nito dahil lagi niyang sinisira ang bond ng pagkakaibigan at pagmamahalan nila katulad ng ginawa nito kay Kikyo at Inuyasha, Sango at Kohako pati na ang kay Miroko at Sango. Sa tingin ni Kagome na hindi natupad ng Jewel ang tunay na hiling ni Narako kaya ganito na lamang ang ginagawa niya. Napapansin rin nito na natatakot si Narako na ma-absorb ng buo ng Jewel dahil hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito ina-absorb. Nagalit si Narako dahil sinusubukan ni Kagome na i-purify ang kanyang puso gamit ang mga salita nito. Gumamit ng maraming Meido si Inuyasha at nahati ang katawan ni Narako. Hindi ito inaasahan ni Narako at nag-regenerate ang kanyang katawan. Nagpatuloy sa paggamit si Inuyasha ng Meido at lalong dumadami ang kumakalat na lason. Dinala ni Miroko si Sango sa ibang lugar dahil sa lason na dumadami. Hindi na nagre-regenerate si Narako dahil sinisira ni Sesshomaru gamit ang Bakusaiga ang katawan niya. Ngunit kampante pa rin si Narako dahil kahit na mapatay siya, hinding-hindi raw masisira ang Jewel. Pumunta si Byakuya sa likod ni Kagome at hiniwa ang likod ni Kagome gamit ang Meido. Ginamit ni Inuyasha ang Meido kay Byakuya ngunit wala itong pake kahit mapunta sa underworld dahil nagampanan na niya ang tungkulin niya. Hindi alam ni Kagome at Inuyasha kung anong ginawa ni Byakuya. Tinulungan ni Shippo sina Miroko at binigay nito ang antidote na nanggaling kay Jinenji para gumaling sila dahil sa lason at tumahimik na rin ang wind tunnel ni Miroko dahil nasisira na nina Inuyasha ang katawan ni Narako kaya balak din nilang mag-regroup kina Inuyasha. Naglaban muli sina Inuyasha at Narako at dumating sina Sango at Miroko para tumulong. Dumating na rin ang grupo ni Sesshomaru kaya nagsama-sama na muli ang grupo na tatalo kay Narako. Nagsabay-sabay silang umatake para kay Narako at bumalik na ulit ang unting ilaw sa Jewel dahil nagsama-sama sina Inuyasha ngunit nakakaya ng kadiliman na kainin ang ilaw at nag-transform si Narako. Umatake si Narako sa kanila ngunit nahihiwa at natatalo ito ni Sesshomaru at Inuyasha. Binigay ni Rin at Kohako ang mask kay Sango at Miroko dahil lalabas na sina Kohako sa katawan ni Narako. Pagkalabas, napansin ni Kohako na malapit nang masira ang katawan ni Narako ngunit papunta ito sa village ni Nakayede. Nagpabagsak ng mga miyasma si Narako sa village at nagsitakbuhan ang mga tao. Nagpatuloy pa rin si Sesshomaru sa pagpatay kay Narako ngunit hindi nito kayang sirain ang Jewel. Lumabas na ang lahat dahil nagko-collapse na ang katawan ni Narako. Pagkalabas, ginamit ni Inuyasha ang Meido at nakikita ni Kagome ang Jewel kaya pinana niya ito. Bago mapana ni Kagome, sabi ni Narako sa sarili niya na hindi binigay ng Jewel ang wish niya at ito ay maging kanya si Kikyo imbis na kay Inuyasha. Nawala na ang mga miyasma ni Narako at sabi ni Narako kina Kagome na nung hiniwa ni Byakuya si Kagome sa likod, humiling siya at matutupad ito kapag namatay na siya. Naglaho na si Narako at ang wind tunnel ni Miroko ay wala na din. Ngunit may Meido na lumitaw sa likod ni Kagome at napunta siya sa underworld. Nawala rin ang well na papunta sa modern era pati na ang well na nasa modern era ay wala na rin. Iniisip ni Inuyasha ang hiling ni Narako at napagtanto niya na takot ang Sacred Jewel kay Kagome kaya kung gusto nitong makasurvive, hindi niya isusurvive si Kagome kaya pumunta si Inuyasha sa underworld. Samantala, si Kagome ay may napapanaginipan na nasa mundo siya nang walang Inuyasha o kahit anumang isekai na nangyari sa kanya. Nagising si Kagome at sinabi ng Jewel na ang well ay nasil na at hindi na siya makakaalis sa underworld. Samantala, si Inuyasha ay naririnig ang mga boses ng pamilya ni Kagome. Nag-aalala ang pamilya nito kay Kagome at nangako si Inuyasha na hahanapin niya si Kagome kahit anong mangyari. Sabi ng Jewel kay Kagome na gusto niya bang bumalik sa totoong mundo niya o manatili na lamang sa kadiliman habang buhay at kung ayaw niyang manatili sa dilim, mag-wish na si Kagome.
Sabi ng mga demons kay Inuyasha na huwag na siyang maghanap dahil lalabas din si Kagome doon at natatakot si Kagome sa kadiliman kaya hihiling nito sa Jewel na bumalik sa mundo na pinanggalingan niya kahit hindi naman matutupad. Dagdag pa ng mga demons na nasa loob sila ng Sacred Jewel at balak na ikulong sa kadiliman si Kagome hanggang sa ang Jewel ay lumabas ulit sa panibagong mundo at hihintayin na makuha ng isang taong gagamit ng Jewel sa kasamaan at hindi titigil ang cycle na ito. Nagalit si Inuyasha sa mga demons at sumisigaw na huwag susuko si Kagome at huwag hihiling. Habang kinakalaban ni Inuyasha ang demons sa Jewel, nakita niya ang ulo ni Narako at nagtataka kung buhay pa ba ito. Sagot ng mga demons na kapag humiling si Kagome, magigising ito at may mga bagong kaluluwa ang maglalaban at ito ay ang kaluluwa ni Kagome pati na ni Narako ang maglalaban sa loob ng Jewel panghabang buhay at ito ang kanyang destiny ngunit hindi naniniwala si Inuyasha dahil kaya si Kagome napunta sa feudal era ay para makilala si Inuyasha at ganoon din si Inuyasha kay Kagome dahil maraming itong natutunan na mga bagay kay Kagome kaya hindi niya hahayaan si Kagome na makulong sa Jewel. Sumigaw muli si Inuyasha at naririnig na ni Kagome ang boses nito. Hindi na magdadalawang isip si Kagome na humiling pa dahil paniniwalaan niya na lamang na darating si Inuyasha para sagipin siya. May nakita si Inuyasha na ilaw at kusang nagmeidu Zangetsuha form si Tetsaiga kaya hiniwa ni Inuyasha ang ilaw. Hiniwa ito ni Inuyasha at pumasok kaya napunta siya sa kinaroroonan ni Kagome. Nagyakapan ang dalawa at nagkiss. Hihiling na si Kagome at hindi na siya natatakot dahil kasama na niya si Inuyasha at hiniling nito sa Jewel na mawala na habang buhay. Na-purify na lahat ng mga demons sa Jewel pati na sina Midoriko at Narako at natapos na ang kanilang matagal na laban. Makalipas ang 3 taon, nanganak si Sango at pangatlong anak na nila Miroko ito. Sa nakaraan, matapos na matalo nina Inuyasha at Kagome ang Jewel at si Narako, bumalik na sa dati ang Well at nakabalik na sina Kagome at Inuyasha sa modern era. Maya-maya, nawala si Inuyasha at bumalik na sa feudal era ngunit hindi na pwedeng bumalik sa feudal era si Kagome gamit ang Well dahil tapos na ang tungkulin niya doon. Gustong makita ng dalawa ang isa't isa at lagi sina Inuyasha at Kagome na naghihintay sa Well. Ngunit isang araw, nakita ni Kagome ang ulap sa feudal era at habang naghihintay si Inuyasha sa Well, dumating si Kagome. Natuwa ang lahat nang makabalik si Kagome. May kanya-kanya ng buhay ang mga karakter at patuloy na maninirahan si Kagome sa feudal era kaya namuhay sila ng masaya at dito na nagtatapos ang kwento.